Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tila sadyang totoo ba talaga na ang lahat ng ito ay palabas lamang para lang pagtakpan ng mga kabulastugan ng gobyernong ngagba ng Administrasyong Marcos tungkol sa manumalyang flood control scandal na siyang tunay na nagpahirap magpasa hanggang ngayon ng maraming Pilipino. Dating Chief of Philippine National Police at ngayon Special Advisor ng ICI at ang ipinalit kay Mayor Magalong na si Rodolfo Azurin Jr. Tila binasag na ang katahimikan at katotohanan at may nakakagulat na ibinunyag sa publiko na pilit di umanong ayaw ipalabas ng bayarang media sa publiko. Ano kaya ang matinding revelasyon na ito mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, matapos ang ilang buwang mga pakulo at kadramahan di umano sa pag-iimbestiga ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ni Marcos Jr. tungkol sa manumalyang flood control scandal ay sadyang hindi talaga mapipigilan. Lalabas at lalabas talaga ang buong katotohanan. ICI, wala pang nakikitang maaring makasuhang opisyal sa flood control anomaly. Nilinaw ng Independent Commission for Infrastructure ICI na wala pa silang nakikilalang opisyal ng gobyerno na maaring sampahan ng kaso kaugnay ng mga kontrobersyal na flood control project. Sa isang press conference, sinabi ni ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr., "As of now, wala pa kaming nakikita. As of now, we have not seen anyone yet from the government side who may be charged." Ayon kay Azurin, mula sa ibaba paakyat ang direksyon ng kanilang investigasyon kaya't hindi pa matukoy kung may matataas na opisyal ang sangkot sa Ghost Project. Sa parehong media briefing, sinabi rin ni ICI Executive Director Brian Husaka na magiging evidence-based ang anumang kasong isasampa ng komisyon. Sa ngayon, mga kontratista at district level signatories pa lamang ang mga nakikilala ng ICI na posibleng may pananagutan sa manumalyang proyekto. Formal nang pumalit si dating PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. kay Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure. Sa kanyang unang pahayag, binigyang diin ni Azurin na ang kalaban kontra katiwalian lalo na sa mga proyekto ng flood control ay dapat isulong sa pamamagitan ng pagkakaisa, hindi sa gulo at hindi sa karahasan. Sa buong bansa, tumitindig ang boses ng iba't ibang sektor, mga mamamayan, manggagawa, profesional at kabataan na nanawagan sa ating mga sundalo at pulis na makiisa sa krusada laban sa korupsyon. Tama ang kanilang panawagan at makatarungan ang kanilang layunin. Ngunit dapat nating tandaan, ang tunay na pagbabago ay hindi makakamtan sa pamamagitan ng pagkakawatak-watak, kaguluhan o karahasan. Eto, pakinggan naman natin si Azurin. ICI naman yung kanina, ombudsman. Tinitingnan natin ang direksyon ng ombudsman. Ngayon, tingnan natin yung ICI. Yung ICI, ito yung nag-iimbestiga patungkol dito sa mga flood control projects. Yung ombudsman, iba na istorya. Hindi na siya sa flood control magko-concentrate. Eto, ICI, nakafocus talaga ito sa flood control, sa ghost projects. O, tingnan natin, ha? Wala pa kami nakikita na but definitely ang umpisa kasi ng investigation diyan is doon sa baba doon sa district yan. We just follow yung yung paper trail siguro. Yan, wala pa silang nakikita. Nalulunod na yung mga kababayan natin sa ghost projects, sa baha. Itong nag-iimbestiga na tinalaga ni Marcos, wala pa rin nakikita. At ang gustong simulan, galing sa baba. Hindi natin masabi pa sa ngayon. Ano po question? Yung sinuro yung mga makakasuhan sir, wala pa naman. Sino yung makakasuhan? Report sir. It will depend on the evidence, no? Kung anong ebidensya meron kami makukuha, di syempre sila yung mailalagay. Sino yung makakasuhan? Depende sa ebidensya nila. At kung sino yung may ebidensya yung ilalagay. Ang problema, walang makakasuhang politiko. Wala pa. So in short, wala silang nakikitang
ebidensya. Anong klaseng ICI ba ito? Gusto nyo malaman kung bakit wala silang nakikita? Napaliwanag ko maya-maya. Doon sa aming referral as persons who may be responsible. So, gaya nung dating, like the first referral that we filed before the Ombudsman, it will be evidence-based. Oh, evidence-based. Okay. Ganito po yan. Gusto nilang simulan sa ilalim. Ang dami nyo nang narinig sa Senado na binabanggit na si Tambi at si Saldi. Gusto nyo pa rin simulan sa ilalim. Imbestigahan nyo si Tambi at si Saldi, marami kayong makukuhang ebidensya. Hindi ko maintindihan, why are you protecting the king? Ganyan po kasi lumalabas. Totoo man yan or hindi dahil gusto nyo sa ilalim magsimula. Dalawa lang po yan kung bakit kayo walang makuhang ebidensya. Kasi nga, sa ilalim kayo nagsisimula. Kung sinimulan nyo na kay Tambi at kay Saldi, meron na. Siguradong meron kayo makukuha agad-agad. Pero higit sa lahat, ito po ang problema ninyo. Hindi nyo kasi ino-open sa publiko. Gusto nyo yung investigasyon secret. Kayo-kayo lang ang mag-iimbestiga. Ang tigas ng ulo ninyo. Sinasabi na ng Iglesia ni Cristo, sinasabi na ng taong bayan, sinasabi ng mga ibang senador, sinasabi ng ibang politiko. I-public nyo po yung investigasyon nyo. Parehas kayo ng amo ninyo, si Bongbong Marcos hindi marunong makinig. Kaya until now, instead na sinasalubong ni Bongbong Marcos yung problema, kaya wala siyang masolusyonan kasi hindi marunong makinig. Ang pinapakinggan niya multo. Baka kayo, gusto nyo rin magtanong sa tatay nyo. Baka gusto nyo rin magtanong sa multo. Ang lakas na ng sigaw ng taong bayan na i-public ninyo yung investigasyon. Ayaw nyong gawin eh. Kasi pag pinablik nyo yan, maraming lalantad. Yung iba may mga suggestion. Yung iba, halimbawa, yung mga bagman, yung mga security, di ba mayroong isang may marines na umamin. Pag nakikita niya yung investigasyon, naku, matutumbok ako, aamin na rin. Sa madaling salita, kung yan ay isa publiko, maraming makakaalam. Maraming makikita. Ay, oo, nakikita ko yan. Yung kapitbahay ko, ganyan, lagi silang bagbag. Bahay to ni ganito, bahay to ni ganyan. Oo, ito yung kapitbahay ko, siya yung security. Marami kang makukuha. Hindi kasi kayo open eh. Akala nyo, sobrang talino nyo, na kayo lang ang pwedeng makaalam. Hindi kayo bukas sa suggestion ng taong bayan. Kaya palpak tong gobyernong ito eh. So yung ombudsman, inuuna yung problema dati. Ito namang ICI na dapat nag-iimbestiga ng baha, ang gustong i-focus, yung mga bubwit, yung mga buitre. Pero yung mga buhaya ayaw nilang unahin. Tingnan nyo kung paano nililigaw ng administrasyong ito ang investigasyon. Di umano. Kasi andyan lahat to. Tumutukoy ba? Hindi. Isa lang ang tanong ko sa inyo mga kababayan, pakilagay nyo po dyan. Pumupunta ba? Minamadali ba? Inuuna ba ang mastermind? Yun lang eh. Inuuna ba ang mastermind o pinoprotektahan ng mastermind? Ombudsman, ICI. Ito naman next. Tingnan nyo naman to. Kanina, Ombudsman. Tapos ICI. Ngayon naman Congress. Tingnan nyo naman. Parang may konting demolition na nangyayari dito, no? Parang gustong I think there is scapegoating that is going on, no? Nagtuturuan. Ang sa akin lang, follow the money. Ayun. Kasi sinasabi nito, parang binabanatan ang Kongreso. Binabanatan si Tambi. Ang para sa kanya, follow the money. Diyan nga papunta yung pera eh. Di ba yan na sinabi ng mga naimbestigahan? Diyan sa Congress. Diyan kay Saldico at kay Tambi. Nakikita nyo na? Kung paano nila pinoprotektahan ng mastermind.
Di ba? There's all of these distractions that are being created, and I'm sensing Anong distraction being created? Doon talaga patungo. Yun talaga eh. Lumalabas sa investigasyon, Tambi is one of the masterminds. And that is very, 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 very possible. Ano nga naman? Itong isang mama na party list lang, may hawak-hawak na ganung pera sa budget nang hindi alam ng speaker? a lynch mob mentality trying to pin the speaker alone, no, to all of the things that have happened, which is terribly unfair, no? Ayan, sasabi niya. Parang pinipin lang yung si Tambi, yung speaker, alone. Which is unfair. Hindi. Halimbawa, baka ako pinapariningan mo. Hindi. Lahat po gusto naming makulong. Pero let's focus first doon sa mastermind. Doon sa politiko. Kasi kung ikaw ay politician, the higher you are, mas malaki ang influence mo patungkol sa nakawan. Bubwit yung mga kontraktor. Halimbawa, involved talaga at ang mastermind si Tambi. Makaagalaw ba yung kontraktor nang walang go signal ni Tambi? Ibig mong sabihin, under disaya, ni diskaya si Tambi? Kakagaguhan naman ata yung usapin na gano'n. Naiintindihan? So hindi po namin pinipin down dyan. Sinisimulan. Yan lang ang gusto ng taong bayan. Simulan sa mastermind. Kung sino ang mastermind. Doon muna tayo. Okay? Wala tayong pinagbibintangan kung ito'y si Bongbong o si Tambi. But let's start there. At Marian, sa ibang issue, may desisyon na bang Ethics Committee sa reklamong inihain ni Puno laban kay Congressman Barzaga? Ito naman, discuss natin to kay Kiko Barzaga. Jiggy, hindi nga umabot itong si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga doon sa kanyang 9 a.m. Ethics Committee hearing kaninang umaga. At sa ambush interview nga, ipiniliwanag ni Barzaga na nabisi siya sa kakalaro ng video games kagabi. Narito ang kanyang pahayag. My hearing was already over by the time I arrived. But why were you late, sir? Why were you late? We were very busy last night. I was just playing games on my computer. Pinaglalaruan ni Kiko Barzaga. Kung ito baliw, ewan ko na sa inyong lahat. Pinaglalaruan niya. Kita nyo kung paano niya niligaw-ligaw? Kasi umikot ako sa Forbes eh. Ando doon na yung mga pulis, wala pang tao. Tapos paikot-ikot. Di ba? Oo, parang tinarantado na ito si John Vic. Ginawang gwardya. Ha? Hindi malaman ni John Vic kung saan ba pupunta to si Kiko. O, tapos ngayon naman sa interview na late siya sa Ethics Committee. Anong sagot? Naglalaro lang ng video games. Alam naman natin nandun siya sa rally, no, 'di ba? Matindi talaga. Oo, matindi talaga 'to si Kiko. Pero mapuntahan ko muna, mabalikan ko 'to si yung kay Puno. Alam nyo, kaya ako naasar. Dahil ulit pinakita ko sa Ombudsman, sa ICI at sa Congress, may level of protection na di umano ay ayaw nilang makarating sa mastermind. 'Di ba? So yung Congress, together with the Ombudsman, yan, ICI, iba ang galaw. So ang tanong nga dito, saan patutungo tong investigasyon na to? Ang maayos na investigasyon lang, na patungo na tayo sa mastermind, konting kibot na lang, kung kasabwat si Bongbong Marcos, matutuon na, maituturo na, kung kasabwat, kung hindi, madidiin na ng todo-todo si Tambi. Kung hindi man, yung mastermind madidiin na. Nandoon na tayo sa investigasyon ng Senado. Yan na nga lang kaisa-isa, nag-iimbestiga ng maayos. Pinigil pa. So imaginein ninyo, wala talaga tayong patutunguhan sa investigasyon na ito. Ang putak ng putak ngayon, ang may authority coming from the president is protecting the mastermind. Di umano. Etong nag-iimbestiga ng maayos, tinutukoy na yung mastermind, pinospon ng investigasyon. Para nga alisin pa nga ang investigasyon dyan sa ghost projects. Ang tindi talaga,
Alam mo baka kababayan natin, dalangin na lang natin sa Diyos ang nangyayari ngayon. The power of money is too much. Sabi nga, mauunti-unti natin yan. Ang paghihimagsik ng taong bayan noon ay nagsimula nung martial law. 1972, 1986 lang naging tagumpay. Hindi pa nga tagumpay dahil yung umupo, wala ding kwenta. No? Paulit-ulit nangyayari sa Pilipinas. Pero dalangin na lang natin sa Panginoon, may pag-asa pa tayo. Dahil konting tiis na lang. Worst comes to worst. Kung makakaantay pa kayo, 2028, sigurado namang uupo si BP Sara. Tingnan pa po natin to. Isang ahensya ng gobyerno, inililihis din. Di umano. So kanina, Ombudsman, Congress, ICI, ayaw pumunta sa mastermind. Ito naman, DILG, o ano sabi? Ni Sec Remulla, planong gawin ang Pilipinas na isa sa pinakaligtas na bansa sa buong mundo. Ang taas ng pangarap mo. Ang ganda ng pangarap mo. Basta totoo. Yan ang problema natin eh. Puro kayo salita. Tanong. Eto, lagi kong ituturo ito, lagi kong binabanggit ito. Huwag tayong maniniwala sa salita ng politiko. Dahil tigsisingko yan. Oo. Ang paniwalaan po natin, yung gawa. Kunwari, boboto ka, kukontrahin ko ang mga adik. Adik. Pipigilan ko ang mga komunista. Akbayan ng akbayan. Akbayan kayo ng akbayan dyan eh. O, di ba? Hindi yung party list sa yung akbayan, umaakbay kayo. Di ba? Anong kaplastikan yon? Ganito rin kay John Vic. Gusto niyang panatiling maligtas ang buong bansa. Ligtas ang buong bansa. Pinakaligtas sa buong mundo. Ligtas ba, Cavite? Kayong Remulla, ilang Remulla nakaupo sa Cavite? Nagawa niyo bang pinakaligtas ang Cavite na syudad sa buong Pilipinas? Baka nga nasa bottom eh. Tanong, kalat ba ang droga sa Cavite? Nagtatanong lang po. Tinatanong ko po rito mga taga Cavite. Sagutin po ninyo ako sa comment section. Ligtas ba ang lugar ninyo? Ligtas ba ang syudad ninyo? Mga kababaihan ba makakalakad dyan ng hating gabi na walang mangyayari? Walang snatcher, walang adik. Hindi nakapasok ang droga. Malinis. Walang mga komunista, etc. Kasi bago ka mangarap ng buong Pilipinas, dapat nilinis mo muna ang syudad nyo. All the more, that nilinis nyo pamilya ninyo. Halimbawa, dapat walang adik sa pamilya. Wala po tayong pinagbibintangan dito, ha? Example lang. Kasi kung gusto nyo talaga, I'm with you. Gusto nyo na talagang ligtas ang buong Pilipinas? Alam nyo eh. Si Duterte sagot dyan. Ayaw nyo matanggap eh. Talagang seryoso siya. Kalabanin ng adik. Yes, he is not a perfect man. Yes, he is not holy. But, epektibo siya. Pag tungkol sa komunista at adik, talagang lilinisin niya yan. Naging mapayapa ang Pilipinas noon. Ang mga adik takot. Ngayon, taong bayan ang takot sa adik, hindi ka pwedeng magpakalat-kalat dahil yung mga adik pakalat-kalat. Real talk po tayo. You cannot deny that. Yes, itapon nyo na lahat kay PRRD lahat. Lahat ng kalokohan niya, tapon nyo lahat. Pero hindi nyo siya kayang tapunan patungkol sa pagnanakaw. Hindi sa kanya yan. Pangalawa, kung pag-uusapan kaligtasan, I cannot even think of another politician na merong karapatang magsalita patungkol sa kaligtasan more than kay PRRD. He is the best man for that job. Kaya hindi ako panatiko. Hindi ako panatiko kay PRRD. Panatiko ko doon sa nagawa ni PRRD. Dahil yan ang pinakaayaw ko sa Pilipinas. Yan ang salot sa Pilipinas. Adik, komunista, at mga magnanakaw.
Gusto nyong ligtas, yan ang seryosohin ninyo. Dapat galit kayo sa adik. Dapat hindi kayo sumasang-ayon, nakikibahagi sa mga komunista. Dapat seryoso kayo ng pag-solve. Tinutukoy nyo mga mastermind ng ghost projects. Dapat yan. Kaya tayo mga kababayan, pagdating sa 2028 election, huwag kayong titingin sa apelyido. Huwag kayong titingin sa sinasabi. Tingnan ninyo kung ano yung nakaraan. Ano ang nagawa sa syudad? Yan ang the best barometer ng kalidad ng isang politician. Ano ang nagawa niya sa syudad niya? Kung kalat ang adik sa syudad niya, delikado yan. Punta kayo ng Davao, I dare you mga kababayan, lumakad kayo ng hating gabi. Walang loko-loko. Dayo ko ron, nagpupunta ako ron eh. Hindi naman ako babae. Pero ibig sabihin, naglalakad kami hating gabi, walang loko-loko. Diba? So, ito yung, in my opinion, ito yung isang malawakang pagligaw sa ating inaasam-asam na mahinto ang korupsyon. Naliligaw po tayo eh. Pag hindi po tayo nakatutok sa mastermind, lagi nating tatandaan. Kasi ito, iba na naman ang issue nito si John Vic. Hindi ko alam kung anong plano nitong dalawang Rimulya eh. Pag hindi tayo nakatutok sa mastermind, lahat po yan, distraction. Ang mastermind nitong nakawan sa Ghost Projects, hindi niya kailangan, hindi siya makonvict. Ang kailangan niya lang, i-distract tayo. Iligaw yung balita. I-divert yung balita. More time siya. Ingat po tayo doon. Yung maglalayo sa atin sa mastermind, they are protecting the king. Next topic. Alam nyo po, itong susunod na mga topic natin, ito ay mga patungkol sa kaplastikan sa Pilipinas. Alam nyo, kung hindi sana nuknukan ng plastic ang mga dilaw at iba pa, kung sana ang mga dilaw at iba pa ay hindi kumakain ng tae ni Marcos, hindi kumakain ng tae ng iba, ng kanilang sinuka na, kinakain pa, marahil matagal na nating natumbok yung mastermind niyang sa nakawan dyan sa Ghost Projects. Diba? Bibigyan ko lang kayo ng mga halimbawa. Ito, sabi ni Jokno, I never had any political ambition. Wala daw siyang ambisyon maging politiko. In fact, most of my life, I was very happy with being a teacher and human rights lawyer. Yun na mismo yung buhay ko. So wala siyang balak. Siya human rights lawyer at teacher. Yun ang gusto niya. Wala siyang balak magpolitika. Pero ano sabi ni Kiko Barsaga? That's a pretty bold statement coming from someone who ran for a national position for every election in the past decade. So yung nakaraang dekada, takbo ka ng takbo sa national election. Gago. Tapos sasabihin mo, ayaw mo maging politiko. Wala kang ambisyon Bakit ka takbo ng takbo? Kaninong pangarap yan? Pangarap ko? Sasabihin mo, hindi, pangarap ito ng taong bayan. Dahil gusto nila akong ihalal. Gago! Hindi po mura yun. Yun lang parang higher is stupid. Kasi ginagago na ito taong bayan. Saan tingin niya, bobo yung taong bayan, kaya siya nagsasalita ng ganyan. You people, you. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ni Kiko Barsaga, you people. Ako, sa tingin ko, you people, kayong mga dilawan. Kayong mga dilawang pahuli. Kayong mga hypocrites na dilawan. Kayong mga taing dilawan na walang paninindigan ngayon. Dahil sa gusto nyo makaganti sa Duterte. Dahil sa kagustuhan nyo ayaw maupo ang mga Duterte. Kayo rin mga komunista na kayo walang Diyos. Kayong mga komunista. Hindi ko sinasabi si Jokno kayong mga komunista na ayaw nyo mapaupo ang Duterte dahil pag napaupo ang Duterte, yari kayong mga komunista. You people are only interested in money and power. Tatanggi. Ayaw maging politiko, takbo ng takbo. Ito mga klase ng politiko natin. Plastic. Politiko, kaya nga sinabi ko grabe tong
Grabe tong Dilaw. Sa totoo, sila ang salot ng Pilipinas. Dalawang Aquino na upo, wala rin nangyari. Ngayon nakikikuntsaba naman kay Marcos. Di ba? Akala mo Marcos nauuto mo yan? Kaya lang kumakampi sa iyan because you are a weaker person. You are a weaker color. Kasi kung sakaling halimbawa hindi maging presidente si BP Sara, ma-eliminate ang Duterte sa history. Alam nila, kayang-kaya kanila Marcos. These yellows will eat you alive. Ibabalik ka nito sa kangkungan kung saan ka pinulot ni Sara. Kung saan kayo pinulot ng Duterte. No. Kaya yan ang plano ng mga yan eh. Dati ko pa prinidik yan after 2025 election, sabi ko, on the coming 2028, it's going to be the fight will be between Duterte and the yellows. Marcos, wala na. Alam na natin, wala na silang kapag-apag-asa. Kaya ngayon, ang Dilaw, pumuposisyon. Umeepal. Ito lang masasabi ko sa inyo, and I'm very confident on this. Kahit pagsamahin nyo pa ang boto ng komunista, ng Dilaw, ng mga magnanakaw, at ng pula, you will not win against Duterte. And I know you know that. Kaya nga, pilit yung eliminate si Sara. Dalawa lang ang dahilan para hindi makaupo si BP Sara. Patayin o i-disqualify ng ibang sekretary, ng ibang entity dyan, pa-impeach, etc. Other than that, if we are going to talk about election, it's not even closed. Walang didikit kay BP Sara. Ito pa, isang proof, Bongbong Marcos, na grabe ang pamamalakad mo sa Pilipinas. Ito, hindi ka, lalakihan lang natin kasi hindi ko makita. Ito, nilabas to ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Baka mamaya, pag tagal-tagal, Marcos, iba na naman ang kwento nito. Binabawi na naman kasi yung huling naglabas na bumagsak ang stocks dyan sa dito stock market natin, bumagsak. Ha? Makalawang araw o after a day, binabawi yung sinabi. Hindi mo madideny, Bongbong Marcos, yung pamalakad mo. Hindi mo to makukuha sa survey. Kaya nga sinasabi na natin na yung buong Amerika, ay buong mundo ay nanunood sa'yo. Hindi na lang Pilipinas ang nanunood sa'yo. Ha? You have to take this seriously. Hindi pwedeng yung ililigaw mo lang, idadivert mo lang, magsasalita kay Claire. Kasi ito, paano mo maitatanggi ito? Bangko Sentral. Sana naman, huwag tumbawiin ng Bangko Sentral. Ha? The Bangko Sentral ng Pilipinas reported 16 billion decline in net profit in the first 7 months of the year. Bumagsak ng 16 billion ang profit natin. A single-digit drop in expenses was outweighed by the double-digit fall in revenues. Ang sabi, double-digit revenue drop / BSP net profit. Ito po ay isa lang halimbawa. Nasa laki ng problema natin. Ang negosyo bumabagsak, ang stock market bumabagsak, pati yung Bangko Sentral bumabagsak. You ask the real estate industry. Bagsak. Kasi malaki ng problema natin. Tapos nakikita ganyan ang investigasyon mo, ginagawa. Hindi parang nag-iimbestiga, parang may tinatakpan. Yung mga investor tatago yung pera. Hahawakan yan. Hindi yan gagastos. Hindi yan mag-i-invest. Pag lahat pinigil ang pera, babagsak ang negosyo, babagsak lahat. Maraming mawawalan ng trabaho. Tingnan nyo yung nangyari ng pandemic. Diba? Huminto lahat eh. Iyon, wala may kasalanan nun. Nangyari yun sa buong mundo eh. Diba? Tinamaan tayo ng pandemya ng buong mundo naman, hindi lang Pilipinas. Buti nga Marcos, hindi ikaw nakaupo nun eh. Kasi kung ikaw sa tingin kong nakaupo nun, marami talagang mamamatay. It will double, triple, maybe 5 times ang mamamatay na Pilipino because of your leadership. Diba? Pag tiningnan natin, yung ibang investor, hindi na rin mag-i-invest. Pipigilan nila. Kaya nga malaking sabi, yung na di umanong statement ni Trump na the world is watching. Paano mag-i-invest yung mga tao rito? Kung grabihan, wala. Sinong kikikilan ng gobyerno? Anong gagawin pag walang pumapasok na mga investor? Babagsak. Anong gagawin ng gobyerno para manatili ang kalagayan ng ekonomiya natin?
Magtataas na naman ng tax, papasok na naman niya si Recto. Tax dito, tax doon, tax dito, tax doon para ma-maintain yung nakaw dito, nakaw doon, nakaw dito, nakaw doon. Sino mahirapan? Pilipino. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!